Handang-handa na ang lahat para sa inaugurasyon ng EVM Self-Sustainable Resettlement Community sa Alang-Alang, Leyte na gaganapin bukas. Ang nasabing komunidad ay itinayo ng Iglesia ni Cristo para sa mga kababayan nating biktima ng bagyong Yolanda noong 2013. Live mula sa Alang-Alang, Leyte, si Mar Gabriel. Yes, Weng, excited na nga yung maraming kababayan natin dito sa Leyte, lalo na nga yung mga mapagkakalooban ng pabahay dito sa EVM Self-Sustainable Community, dito yan sa Alang-Alang, Leyte. Mismo ang tagapamahalang pangkalahatan kasi ng Iglesia ni Cristo ang mangunguna sa inaugurasyon bukas. Mahigit isang taon matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, abot kamay na ngayon ng maraming biktima ng bagyo ang bagong bahay at hanap buhay na handog ng Iglesia ni Cristo. Nakatakda na kasing pasinayanan bukas ang EVM Self-Sustainable Resettlement Community dito sa Alang-Alang, Leyte. Mula pa kahapon, puspusa na ang ginawang paghahanda para sa programa na pangungunahan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang tent na ito na pagdarausan ng programa, handang-handa na. Nakaset up na rin ang mga naglalakihang LED screen at speaker na gagamitin bukas. Bandang alas 8 ng umaga bukas, nakatakdang simula ng programa sa pamamagitan ng unveiling ng INC housing marker at ang symbolic turnover ng susi para sa dalawang napiling pamilya na napagkalooban ng pabahay, kung saan mismo ang tagapamahalang pangkalahatan ng INC ang mag-aabot sa kanila. 500 unit ng bagong bahay ang nakatakdang ipagkaloob ng INC para sa mga kaanib at hindi kaanib ng Iglesia ni Cristo na biktima ng bagyong Yolanda sa probinsya ng Leyte. Isa sa mga nakatakdang pagkalooban ng bahay si Aling Levi Liage na nawala ng bahay dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda. Kasalukuyan din siyang nagtatrabaho bilang farmer sa dinidevelop na eco farm ng Iglesia ni Cristo. Maganda ng buhay namin ngayon, may trabaho na kami, excited na kami, makatira na kami sa pambuhay namin. Makakatanggap din ng pabahay sina Lenny Kamay at Renlyn Tablas na nawalan din ng bahay dahil sa bagyong Yolanda. Kasalukuyan silang nagtatrabaho sa garment factory na itinatayo ng INC. Papasalamat po na tinulungan po kami dito ng yung pagbigay po nila ng sustainable po sa amin para magkaroon kami ng magandang hanap buhay. Meron po kami na magandang hanap buhay na binigay po ng tagapamahalang pangkalahatan. Ayon sa project engineer na si Engineer Ed Pelayo, phase 1 pa lang daw ng mga bahay ang pasisinayanan bukas. Ngayong pagkasi ay nakahanay pa na itayo ang karagdagang 500 sa bahay. Nai-award na ito lahat dun sa mga recipient na kapatid, maging mga hindi kapatid. Aabot sa 3,000 hektarya ng lupa ang pag-aari ng Iglesia ni Cristo dito sa Alang-Alang, Leyte. Ang nasabing komunidad ay tatawaging EVM Self-Sustainable Resettlement Community. Bukod kasi sa mga pabahay, nagpatayo rin ng Iglesia ni Cristo ng mga livelihood facility sa lugar, gaya ng garment factory, eco farming, dried fish at mushroom production na nakatakda rin pasinayanan bukas. Weng, magiging bahagi rin ng programa bukas yung isasagawa namang dental at medical mission ng Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan niya ng FYM Foundation. Magkakaroon din ng mga entertainment program na bahagi ng maghapong programa. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa Alang-Alang, Leyte. Balik muna sa inyo. Mar, isang tanong lang, kumusta naman ang panahon dyan sa area ng Leyte? Yes, Weng, naging maganda naman at maaliwalas yung buong maghapon na panahon dito sa Alang-Alang, Leyte. Nung mga nakaraan, nakakaranas ng mga pag-ulan. Pero simula ngayong araw, maghapon na naging maganda nga yung panahon. At bukas, inaasahan na ganito pa rin yung mararanasang panahon dito sa lugar para nga maisagawa ng buo yung mga inihanay na programa para nga sa inaugurasyon nitong EVM Self-Sustainable Community. Maraming salamat kay Mar Gabriel, nag-uulat ng live mula sa Alang-Alang, Leyte.